Alas 4 ng hapon noong Miyerkules nang dumating mula Dubai si Jane. Damang-dama namin nung mga oras na yun ang hinagpis ng isang inang nawala ng anak. Iyakap sa akin mga anak. Inisip ko wala na si Jen. Dapat apat yung sasalubong sa akin. Every year, apat ang sumasalubong sa akin, anak. Halos hatake ni Jane ang takbo ng bawat segundo, ng bawat minuto, ng bawat oras. Nakalulungkot na sa kanyang pagbabalik, hindi na niya madadat ng buhay ang kanyang mahal na anak. Jane, may usapan na tayo. Sabi ng kumalma ka. Kamalma ka lang. Sabi ko na... Kaagad na sinalubong si Jane ng ibang kaanak. Pero ang kaninang matinding pananabik, napalitan ng tako. Asan yung may pinapakawas ko? Ano mo ito papa mo dali? Ito na marahil ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng isang ina. Dahil sa pagbabalik bayan ni Jane, hindi na niya makakaharap ang masayahin at malambing na anak. Mag-ayos ka! Anak, tapos na akong mag-ayos ng OEC. Araw na lang ang bibilangin, makikita na kita. Pero hindi kita makakausap. Hindi mo makikita. Sabi ko, ba't hindi mo man ako naantay? Ano po ba yung pinakabalik? Oo naman. Lagi niya ako nung last year na uwi niya. Napakasweet niya sa akin. Every time na galing siya sa school, may dala siyang kikyam. Mama, ang paborito mo kikyam. Mama, may cheese stick ako. Mama, ito yung gulaman. Paborito mo. Siya ang pinaka-the best na lagi akong inaalala, binibigyan. Mistulang lumamlam ang liwanag na hatid ng ilaw ng tahanan. Anak. Sana kung saan ka masyadong ngayon. Sana maging maligaya ka siya. At sana pag namatay din ako, magkikita din tayo. Hindi kita makakalimutan. Nilunod ng mga luha ang mukha ng naghihinagpis na ina. Gayunpamay, batid niyang kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang buhay. Kailangan niyang lumaban dahil ngayon, ang kanyang anak na si Jenjen ay panatag ng nahihimlay, kapiling ang puong may kapal. Sa aming pagbabalik, ipinapanood namin ang inihandang video presentation. Tingin ko po, may kayo.